to our loving God, our dearest adoring Savior, na nag-give double honor and respect to our dearly beloved Honorable Evangelist with his Almeida, the end prophet of our loving God. And we always remember and cherish and treasure the blessed memories of our President Pastor Lina Almeida and the beloved children and the whole Almeida family. And I also my beloved family, my corporate social workers, to all of you, beloved sisters, brothers in Christ, if we have the new one, and sa ating mga beloved webcast viewer na nagmanonood ngayon, sila po Panginoon sa ating throughout the world. Salamat po, magandang araw po sa inyo lahat yan. Salamat sa iyong panonood sa ating live streaming here in CDO. Palakpakan po natin, Diyos maminamahal. Everybody say, praise the Lord. Mga minamahal, una sa lahat, pinagpala po tayo. Nagpala ang ating matagumpay na mga anniversary crusade, second year church anniversary sa dako ng Union, Mungkayo, Compostela Valley. Sama-sama po ang lahat nating kapatiran from Tandag, Lanusa, Mangagoy, Barubo, Lianga, at taga-Bayugan at taga-Prosperidad. Sama-sama po kami dito, mamel. Napakaganda po ang presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Maraming baguhan, maraming tumanggap ng bautismo, at marami pong hinimalaan ng ating mahal na Panginoon. Salamat sa Panginoon. To the prayer of our beloved noble pastor with the Almeida. At nagmay study tayo sa lugar ni Nabar Jipri sa Uro, Barangay Uro sa Butuan City. Nagpala po mga minamahal. Talagang umulan munang napakalakas. Pero maya-maya, pinahinto ng Diyos. Dahil bakit? Marami siyang dalhin doon ng mga kaluluha. Nagbabautismo sila, mga matatanda. Grabe himala. Umuyos agad yung tiil Prayer pa lang. Sana dalangin mga pastor sa pangalan ni Jesus. Lahat, nakita ng marami ng bautismo, pati mga bata. Mga may naman tuwang-tuwa sila, nagpa-bautismo, galak na galak sila, sabi pa na isang tao, niya, Brad, kailan pang balik nyo rito? Sabi ko, loobin, baka mga October na. Si Brad, pagdalik nyo ulit, sana mag-Bible study kayo. Sigurado magbabautismo na ako. Sila na mismo ang nagsasabi ng magbabautismo. Palakpakan natin Diyos na nakita nila ang himala ng ating pinakamahal na Panginoon. Ang beloved na mother nating beloved Barjipre, yung second wife ng iyang papa, kagawad. Nung lumapit doon, nakita niya yung mga himala. May likapit bahay doon yung first cousin na engineer na lumulubog. Pinunta nila ni Preacher Jerry, mga workers, pinaliwanagan, pinatanggap. Alam mo, pagkatapos lihans, guminawa. Nakakatawa yung yung stepmother ni Brother Jeffrey. Siya na mismo nagkukumbinsi sa mga tao, sunod na Bible study, dumalo na kayo kasi nakita kong himala. Talagang gumaling si Lula sa himala sa panalangin ng mga preachers sa Jesus Crusade. Palakpakan po natin Diyos maminamahal. Ayang panahon, hindi po nasayang ang ating sakripisyo, hindi nasayang ang ating pagpangabudlay, mga minamahal, hindi po nasayang ang yung binibigay sa ating pinakamahal na Panginoon. Nagagamit po natin yan sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Napakalayo ng Mungkayo, hindi lamang 7 hours sa aming biyahe. Inabot po ng halos 10 hours siguro. Kaya wala kaming tulog, galing overnight dito, umalis kami mga 4:30 in the morning. Nakarating kami doon sa dako ng Union, Mungkayo, mga alas 9:30, alas 10 sa gabi. Mga minamahal, ang among takbo, dumaan pa kami ng Bayugan, nabili pa kami ng mga tiles para sa gawain doon. Napakaraming dinagdadaanan namin, dumaan pa kami sa Babang Station, dinaan pa namin yung mga logo nila dito, kami nakuha tayong bagong binyo, mga minamahal. So lahat ng mga gawain natin, pinaplaster natin sa habag at awa po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody, praise the Lord. Itong beloved Preacher Jerry Parina, grabing kalipay niya, kagalakan. Alam mo kuya, talagang unang dating ko pa lang dito, revive na ako. Iyak na iyak siya, panaiyak na. Sabi niya, salamat yung inti ko dito, hindi po nasayang. Sa ilang araw lamang ako. Sabi niya, lobin kuya, October, babalik ulit ako dito. Kung pwede lang i-transfer ko yung tahanan ko dito, dito lang ako paggamit. Pero tuwa siya maminamahal. Sabi niya, itong inahanap ko mga pagpupuri, mga prayer, talagang sabi niya, nakahabag at awa ng Diyos kuya sa nakita ko sa inyo.
naka-will prepare ang inyong mga gawain, naka-plaster sa kahabagan ng ating malapay. Nakita ko sana madala kayo dun sa dako ng Bulacan, loobin ng ating malapay. Sabi ko, i-share mo rin po yung mga nakita mo dito sa habag ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan natin Diyos. Kaya mga mahal, ang araw pag-aralan sa gabi itong na sanctification. Sanctification. Ano bang ibig sabihin ng sanctification? Ang sanctification, mga minamahal, ito po yung state of growing in divine grace as a result of Christian commitment after baptism or conversion. Ito po yung tawag na sanctification. Ito po yung pag-grow natin, estado ng pag-grow natin sa makadiyos na grasya, at ito pong resulta sa Kristiyanong pag-commit niya magbigay ng buhay sa Diyos pagkatapos siyang bautismuhan at siya yung conversion sa ating Panginoon. Ibig sabihin, nagkaroon siya ng pagbabago sa buhay, nagkaroon siya ng kabanalan. That is po, we call sanctification. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord! Sabi dito, this is a very important subject. Importanteng subject ito. For Hebrews 12:14, pag-prepare ang versicle na yan. This is a very important subject. For Hebrews 12:14 says, follow peace with all men and holiness, without which no one can see the Lord. Okay, basa Brad. Hallelujah, praise the Lord. Libro sa Hebrehanon, Kapitulo 12, versikulo 14. Panglimbasugi ang pagpakigdinaitay uban sa tanang tao ug ang pagkabinalaan nga kun wala kini walay bisan kinsa nga makakita sa Ginoo. Palakpakan po natin Diyos. Tanan magpalakpak. Amen. Ito po ay napaka-importante sa very important subject sa bawat Kristiyano. Sabi, follow peace with all men, without which no one can see the Lord. Sumunod na tayo sa kapakigdait, kapayapaan sa lahat ng tao, kay kabalaanan ay kung wala ito, hindi po, wala makakita sa Diyos. Amen. But this very important subject, sabi sundin ninyo ang kapayapaan at lahat ng mga sa lahat ng mga tao at ang pagpakabanal na kung wala ito, sino man ay di makakita sa Panginoon. Pag hindi ka nagpapakabanal, hindi ka naging banal, hindi ka sumusunod ng kabanalan, sabi ng Biblia, hindi ka makakita sa Diyos. Amen. Amen. Dahil bakit? Ang langit kasi banal na lugar. Ang Diyos na harapin mo doon, banal na Diyos. Ang lahat ng bagay sa langit, banal na mga bagay. So kung hindi ka magpakabanal sa lupa ng Kristiyano, hindi ka pwede umakyat doon sa langit, hindi ka makakita sa Diyos. Bakit? Walang taong hindi banal makakita sa Diyos. Pag makasalanan ka, mamatay ka. Amen. Bakit si Moses tumakyat sa Mount Sinai, hindi siya namatay? Nakita niya yung Panginoon na burning bush, kaapoy. Lalo hinuon lumiliwanag ang mukha ni Moses. Bakit? Si Moses po ay banal sa harapan ng Diyos. Ready ang puso niya at sarili humarap sa ating Panginoon. Dahil bakit? Binanal siya ng ating mahal na Panginoon. Kaya siya ay hinarap ng Diyos dahil binanal siya ng ating mahal na Panginoon. Kinausap siya ng ating Panginoon. First, heart to heart, face to face, kinausap si Moses ng Panginoon. Binigyan siya ng 10 utos. Pagbaba ni Moses, lumiliwanag kanyang mukha, nakita ng mga tao, tapos puno ng kaluwalhatian, the full of glory of God sa iyang mukha. Bakit po? Nakausap yung banal na Diyos. Kaya kailangan dito sa lupa maging banal ka. Kaya hindi ka po makatingin ng mukhaan sa Diyos sa langit pa hindi ka banal. Meron ka tinatago dito ng mga kasalanan, mga minamahal. Hindi ka po pwede humarap sa Diyos. Kaya bakit sinabi ng author dito, this is the very important subject to us. In Hebrews chapter 12, verse 14. Bakit important subject? Dahil sabi dito sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao. Make peace to all men. Amen? Ang pagpakabanal na kung wala ito, sino man ay di makakita sa Panginoon. Walang makakita sa Diyos sino man pag hindi ka maging banal sa yuta.
That's why we need sanctification in this earth. Amen ba? In regeneration, ang tawag ng regeneration, by renewing of our mind by means of the Holy Spirit. In regeneration, our nature is changed. Sa regeneration ko, ang ating nature, ugali, ay nagbago. In justification, iba-iba nito, our standing is changed. Justification, yung tayo natin na makasalanan, nagbago. We're justified. Pinatawad tayo ng Diyos. Everybody, praise the Lord. In adoption, inadapt tayo ng Diyos as sons and daughters of God. In adoption, our position is changed. Yung position natin bilang tao sa yuta na makasalanan was sinanggap na ng Panginoon, nagbabautismo tayo, we called us adoption's child and children of God. Inadapt tayo ng Panginoon sa ating katayuan na makasasala, kaya tayo po'y nagbago. In adoption, our position bilang makasalanan ay nagbago. Will change from sinful life going to holy life. That is adoption. In sanctification, our character is changed. Sa sanctification ko, ang ating karakter ay nabago. Anong karakter? Ang ating mga ugali, ang ating mga batasan binago ng Diyos. Our character was changed by the Lord. That is called sanctification. From sinful life, na wala tayong kabanalan, kalibutanon tayo, nung tinanggap ng Panginoon, nagbabautismo tayo, dahinaydahan po tayo sinangtified ng Diyos. Binalaan, binanal, binago, dandahan ang ating bisyo, kahinaan, changed by our loving God. Our character, dandahan, changed by the Lord. That we call the sanctification. Na-sanctified na tayo, na-justified na tayo, hinawatang adopted sons and daughters of God. Na-regenerate po tayo by means of Holy Spirit. Lahat, mga minamahal. Our nature was changed by the Holy Spirit. Amen. Amen. Na-justified tayo ang ating katayuan. Mga sala naging napatawad ng Diyos. We are all adopted sons and daughters of God. Ang ating position sa yuta, hindi na po tayo mga anak ng tao sa limutan. Hindi na po tayo anak ng demonyo, anak na tayo ng Diyos because we already adopt by our loving God. So naging anak na tayo, posisyon natin, naging anak na tayo ng ating Panginoon. In sanctification, our character is changed. Na-sanctified tayo, ang ating mga ugali ay binago ng Diyos. Amen. Yung buhay natin na walang kabanalan. Amen. Mahilig tayo mag-short, mahilig tayo mag-makeup, mahilig tayo mag-lipstick, mahilig tayo sa libutan ng mga bagay. Hallelujah. Amen. Nung tayo po'y tinanggap ang Diyos at tinanggap po'y naglingkod tayo, dahan-dahan natin. Yung ugali natin, our character, hindi makain ng pusa. Dahan-dahan binago ng Diyos. So we are all sanctified by our loving God. By means of His Word, ang salita niya, naglinis sa atin, nagbanal sa atin, nagbago sa atin. Ang kanyang dugo, lalo luminis sa atin. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. So, sulti tayo, galing sa makasalanang buhay, mahugaw na buhay, maruming buhay, galing sa lusak ng kasalanan, sayanan ng sala, nung tinanggap natin ang Panginoon, nagbabautismo tayo, nagsisi ngayon po, gililinis na tayo, na we are really sanctified by the Lord. Ready na po tayo humarap sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ready na ba kayo? Walang nakasagot. Huwag banay ka pa pang make-up, hindi ka pa ready. Di haharapin, ang harap sa Panginoon yung mga mukhang walang artificial beauty. Amen. Di ba kung mag-amen? Ha? Kailangan yung nature na beauty. Na talagang babae, lalaking nature of beauty, walang peaking beauty. Yan po ang harap sa harapan ng ating Panginoon.
para makita sa mukha natin yung kaluwalhatian, gloria ng ating pinakamahal na Panginoon. Hindi po yung artificial beauty natin na pinipilit nating pagandahin yung ating itsura. Amen. Let the glory of God shine in your face. Pabayaan mo ng gloria ng Panginoon magliliwanag, maglilinis sa mukha mo upang makita ang tinuod na binagway ng ating Panginoon. We sing the beauty and the image of our loving God. Nga we're really sanctified by the Word, sanctified by His blood, sanctified by His Spirit. Palakpakan po natin Diyos. Mami naman. Everybody say praise the Lord. Mapalakpakan ba natin din, no? Everybody say praise the Lord. Kaya ang sanctification is the will of God for every believer. Ang pagiging banal at maging malinis, ito po'y kalooban ng Diyos sa lahat ng mga naniniwala sa Kanya. Amen ba? Amen ba? Dahil magpakabanal tayo dahil yung tumawag sa atin Diyos banal. Amen? Amen? Sabi niya, nalinis na po tayo ng salita niya natin na pakinggan. We are already cleansed by the word that we hear. Nililinis tayo sa salita ng Diyos. We are already sanctified by His word. Dahil isa pang naglilinis sa atin, nag-sanctify sa atin, yung salita ng ating Panginoon. Amen ba? At nadagdagan pa niyang banal na Espiritu. Yung mga kahinaan natin sa puso, tinatanggal ng Diyos pinamagitan ng banal ng Espiritu. Dahan-dahan, hallelujah, nadidevelop ang the 9 fruits of the Spirit. Kaya makita niyo yung pag-ibig sa atin, kagalakan, kasiyahan, pagpakumbaba, mga minamahal, maging mabuti, mabait tayo sa ating kapwa, may matiisin na tayo, meron tayong panampalataya, meron nating timpiran sa puso, magkaroon tayo ng long-suffering. So nakita na ng 9 fruits of the Spirit. So nakita mo sarili mo na yung dati mong pagkatao na marumi, hindi ka dapat inalis na ng Panginoon sa atin, pinalitan niya ng bunga ng siyang banal na Espiritu. So hindi tayo marunong magbahal, tayo marunong magpatawad, tayo marunong magpapasensya. Ngayon po, marunong tayo magpapasensya, marunong tayo magpapatawad, marunong tayo magbahal sa ating kaaway. Matiisin na tayo, pasensyahin na tayo. Marunong tayo magpakumbaba, mayroon tayong panampalataya. So nakita mo sarili niya really sanctified by our loving God. Kaya pag wala pa sa atin yan, hindi pa tayo na sanctified. Hindi pa tayo na banal, hindi pa tayo nalinis. Palakpakan natin ang ating malapang na. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Sabi dito, the meaning of sanctification. The meaning of sanctification. Sanctification is the work of the Holy Spirit. Diba? Ang sanctification is the work of the Holy Spirit. Binanggit ko na kanina, na magkaroon ka ng siyam na bunga ng Holy Spirit. So meaning, masanctified ka, malinis ka, mabanal ka ng Panginoon. You are changed by our loving God, by means of His Holy Spirit. So kailangan natin palagi madama ang banal ng Espiritu. Kailangan natin mapuspos tayo palagi ng banal ng Espiritu. Because sanctification, ang paglinis, pagbanal sa atin, ito po'y gawa ng banal na Espiritu. Amen ba? Amen. Sanctification and holiness are the same and the same in essence. Tamo? Sanctification daw at holiness are the same in essence. Parehas po sila ng kalidad. Amen. 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 Pareho sila ng tayo. Palakpakan po natin Diyos. So the basic meaning of sanctification is separation. The basic meaning of sanctification is separation. Yan ang simple meaning of holiness is separated from the social way of society. So the basic meaning of sanctification is separation. Yung buhay natin, i-separate natin sa mundong marumi. Yung buhay natin, i-separate natin sa mga kaligawan sa sanlibutan. Bilang Kristiyano, nandito tayo sa lupang itong makasalan tumutungtong at ninirahan. Tandaan niyo po, we are in this world, but we are
of this world. Kung ang sanlibutan mahilig magpantalon, Kristiyano ka na. Hindi ka pwede magpantalon, sumunod sa kanila. Hindi i-research mo pa sa internet yung pagpapantalon para ma-justify mo pa ang sarili. Yung tayo mo, ma-justify mo pa na pwede lang malang magpantalon. Na sinabi naman ng Biblia, Deuteronomy 22 verse 5, hindi mo na pwede debatihon yun. Kasi that is literal, nakasulat. Meaning, literal meaning. Nga ang babae huwag sumuot ng damit pang lalaki. Ang sumuot ni ini ay karumal-dumal sa harapan ng Diyos. What is karumal-dumal? Karumihan sa harapan ng Diyos. At ang mga marumi, karumal-dumal, saan sa pupunta? Revelation 21 verse 8, itapon sila sa lumalagablab na apoy at asupre. Hindi ka na pwede mag-search pa. Bakit mag-search ka pa? Ano po, justified mo? Anong justified? You're standing now? Kasi sabi dito justification, our standing is changed. Ang tayo natin, para i-justify mo pa yung tayo mo ngayon na pwede lang. Amen? Amen? Hindi mo na pwede justified. Dahil ang Panginoon na mismo nag-justified sa ating tayo posisyon ngayon. What is our standing now is already justified by the Lord. Binago na ng Panginoon. Dati na tayo doon galing. Mahilig na tayo mag-short, mahilig tayo mag-make up, mahilig tayo magpantalon, mahilig tayo maggawa ng sanlibutan. Wala, ang tayo na natin ngayon, justified na po tayo ng Panginoon. Binago na ang buhay natin. Hindi na po tayo bumalik doon. Kaya hindi na kailangan mag-search ka pa na justify mo yung tayo mo para sabihin okay. That is only your own understanding and righteousness. If you are willing to establish your own righteousness, you are not establishing the righteousness of God. Kung gusto mag-establishar ng sarili mong katwiran, wala ka nakapasakop, naka-establish sa katwiran ng Diyos. Sa Bible ba yan? Basa. Romans chapter 10 verse 3. Pakibasa lang. Maminaw ba mo? Hallelujah, praise the Lord. Romans Capitulo 10, versikulo 3. O kay wala man di ay ibang kaagan ay tungod sa pagkamatarong ang nagagikan sa Diyos. Dalawa? Kay wala man ay kabang kaagan sa katarungan gikan sa Diyos. Padayon. O nagapaningkamot sa paghimo sa ilang kagulingon. Pagkamatarong. Nagapaningkabot, nagahimo sa galingong pagkamatarong. Wala sila magpaidalom sa pagkamatarong nga iya sa Diyos. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos, minamahal. Because of our ignorance of God's righteousness and going about to establish your own righteousness. Anong sabi niya? Have not submitted himself unto the righteousness of God. Ignorante ka sa katwiran ng Diyos at gusto mo pang tumayo ng sarili mong katwiran, maghanap pa ng katwiran para makalusot ka lang, makajustify, gagawa ka ng sarili mong katwiran. Sabi ng Biblia, have not submitted himself unto the righteousness of God. If you are going to establish your own righteousness, ba silang katwiran para makalusot ka sa Diyos, sabi niya, wala ka nagpasakop sa katwiran sa Diyos. Tayong Kristiyano, magpasakop tayo sa katwiran ng Diyos. Huwag tayo gagawan sa sarili nating katwiran para justified mong tayo mo, you're standing now. Hindi po yan. Then really, we are really justified by God. Our justification, our standing now is already changed by the Lord. Binago na tayo. Hindi natin pwede baguhin pa dahil bakit? Binago na ng Diyos. From darkness to light. Amen? From sinful life to righteous life to holy life. Binago na ng Diyos. Hindi mo na pwede baguhin pa ng sarili mong katwiran. Sumunod ka na lang o ano nakasulat sa banal na kasulatan upang pagpapalain ka ng ating pinakamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord.
Ay the basic meaning of sanctification is separation. Simple lang yan. Basic na yun, na meaning ng sanctification. Sanctification, holiness, and cleanliness is separation. Kung gusto mo malinis ka sa harapan ng Diyos, gusto mo maging banal ka sa harapan ng Diyos, you must to separate yourself from this social society. You must separate yourself from this ungodly society. From the sinful world. Umalis ka dyan. You have to separate yourself. Iba ka. Nandito ka sa libutan, pwede ka taga sa libutan. What the world do it, hindi ka pwede sumama doon. Kaya sa Biblia, we are in this world, but we are of this world. May off limit po tayo. Naintindihan nyo ba? Everybody praise the Lord. Praise the Lord. Oh, anong sabi ng Salmo? Psalm chapter 4 verse 3. Kaya hindi pag-ibasa. But know the Lord hath set apart him that is godly for himself. Pag-ibasa. Hallelujah, praise the Lord. Libro sa Salmo, Kapitulo 4, versikulo 3. Apan hibalui nga ang Ginoo nagpinig alang kaniya sa tao nga Dios nun. Ang Ginoo magapatalingog sa diha nga magatawag ako kaniya. Amen. Palakpakan po natin Diyos. But know that the Lord hath set apart him that is godly for himself. The Lord will hear when I call unto him. Alam na ng Diyos, kanya ng talastas na binukod tayo, hindi ba niya tayo, sinipirit niya tayo, na tayo pong saganang kanya upang tayo maging banal. At kung sinipirit na tayo ng Diyos, sabi niya, didinggin ko na ang inyong mga pananawagan. Ngunit talastasin ninyo na ibinukod ng Panginoon sa ganang kaniyang sarili ang mga banal. Didinggin ng Panginoon pagka ako'y tumatawag sa Kanya. Sinipirit na tayo ng Diyos sa ganang Kanya na tayo maging banal upang sa ganon mapapakinggan niya ang ating mga panalangin. Pang manatili ka sa sarili mong katwiran, ayaw mang pakabanal, na pinili na tayo ng Diyos upang isipin, sit apart from this word. Yan ang purpose ng Diyos para ano? Para pakinggan niya tayo. Kaya yung Panginoon hindi nakikinig ng Diyos tao makasalanan. Yung tao walang kabalaan, hindi niya pagpakinggan ng Diyos. Yung binukod niya lang, iniba niya lang, linayo niya, sinipirit niya upang maging banal. Yan lang po ang napapakinggan po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody praise the Lord. Kaya pag gumawa ka ng sarili mong katwiran, malungkot ka. Bakit? Mag-grave ang Holy Spirit. Masasaktan yung banal na Espiritu. Sabi ng Bisaya, ayaw pagsakita ang balang Espiritu. Grave not the Holy Spirit of God. Ayaw mo pagpasakitan. Kasi pag binipilit mong sarili mo gawin yung sarili mong katwiran, nasupak naman sa kalooban ng Panginoon, mag-grave ang Holy Spirit. Bakit? Ang Holy Spirit, banal yan, nasa puso mo. Dilikit siya, sensitibo siya. Pag ginipilit mong sarili mo, na sinusupak mo, inuupos mo yung katwiran ng Diyos, masaktan ang Holy Spirit. Kaya maramdaman mo, malungkot ka. Magulong isipan mo. Hindi walaman kung saan yung direksyon ng buhay mo. Yung mukha mo wala ng gloria. Wala na, hindi na nagsasay, malungkot ka na. Bakit? Hindi nagustuhan ng Diyos yung sarili mong katwiran. Kaya binasa natin na sa Romans 10:3. Ignorante kayo sa katwiran ng Diyos. Gusto nyo mag-establisar ng sarili mong katwiran, wala ka mo magpasakop sa katwiran ng Diyos. Everybody praise the Lord. Everybody praise the Lord. Kaya mga minamahal, tayo nga mga magtotoo believers, tayo po, binukod na tayo ng ating Panginoon para sa Kanya upang magamit sa Kanyang gawain. Believers have been set apart by God for the Lord to use as He desires. Upang gamitin tayo kung gusto natin sa ating malapit. As we desire. Gusto mong panggamit ka, your desire, gusto ko maging instrumentalist, gusto ko maging preacher, gusto ko maging worker, gusto ko maging choir member, gusto ko maging instrumentalist, gusto ko maging ganito.
Ang Panginoon mismo ang gagamit sa iyo. Kung anong desire mo sa buhay, bakit? Ang Diyos mismo ang nagbukod sa iyo upang maging banal ka, upang ano? You are ready for mysterious. Palakpakan natin Diyos. Everybody praise the Lord. Praise the Lord. Kaya mga minamahal, tandaan po natin, napaka-importante yung meaning ng sanctification. Tandaan po yan, binanal na tayo, binukod na tayo, iniba na tayo, we are set apart by the Lord para sa Kanya. And the Lord used us as we desire. Huwag natin pilitin na kontrahin ang ginagusto ng Diyos sa atin. Manatili tayong banal, manatili tayong malinis upang pagbalik ng Diyos, lahat tayo makasama sa langit. Everybody say praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Kaya kung di natin gawin ito, mga minamahal, sarili nating katwiran ang gusto masunod, I'm sorry to tell you, pag rapture, maiwan ka. Hindi ka madala sa langit. Bakit? Tinumihan mo ang binanal ng Diyos. Kasi we're ready, ano na tayo, binukod na tayo ng Diyos eh. We are being set apart para maging ganang sarili ko ng maging banal eh. Upang gamitin tayo ng Diyos at pakinggan. Pinipilit mong lumihis. Pinipilit mong maging marumi. Pinipilit mong hindi ka na banal. Mga minamahal, hindi ka na pakinggan ng ating Panginoon. Pagdating ng rapture lalim, maaari hindi ka makarinig ng trumpita. Useless po ang ating paglilingkod. Dahil sabi ng Biblia, yung makarinig lamang ng trumpita ng Diyos, yung kanyang binanal, yung kanyang lilinis, yung kanyang pinatawad. Butli, malinis ang puso sa harapan ng Diyos. Kaya sabi ng Biblia, the Lord set apart us and the Lord will use us for His desire. Kaya nga, ang lahat nating desire, ginagusto natin ibigay ng Diyos. Kung tayo po ay sumunod sa Kanya, manatiling ganap at banal sa harapan ng Panginoon. Awitan ng Diyos. Base sa isip mo kayo, gumagawa ka ng sarili mong katwiran. Magsisip po tayo. Hindi natin pwede gawa ng sariling katwiran upang tayo'y kukontra sa katwiran ng Diyos. Pag sabi ng Panginoon, sumamba ka ng Miyerkules, sumamba ka. Pag sabi sumamba ka ng overnight, sumamba ka. Sabi sumamba ka ng Sunday, sumamba ka, magpakamal ka, magpuri ka lahat, magsayaw ka. Gawin mo yan. Yan po ang gusto ng Diyos sa atin. Huwag nating supakin, kontrahin, nga magtayo tayo ng siling katwiran natin. Kaya sa Biblia, you are being ignorant of God's righteousness. You are going to establish your own righteousness. You have not submit to the righteousness of God. Itaas yung kamay. Singgit na lang. Sikapin mo man naman presence. Because sanctification is the work of the Holy Spirit. We need to feel the Holy Spirit so that we become sanctified. Upang malinis tayo at mabanal. Hallelujah. Sa Kalbaryo, tinubos mo sa iyong dugo. Itaas yung kamay. Is mo ako, o aking Diyos. Taas yung kamay. Manalangin ka. Open your heart and let the Spirit of God enter your heart tonight. Because sanctification is the work of the Holy Spirit. Mabanal ka at malinis pinagitan ng banal na Espiritu. Namadama mo palagi, mapupuspos ka. Ibibig mo si Kalbaryo, tinubos mo. Tinubos mo kami si Kalbaryo. Nilinis mo ako, o aking Diyos. Kay buti mo, May buti mo. iyong buhay.
lumabas ka na. Sa Kalbaryo, dahil ako, Dahil ako, inibig mo. inibig mo. Sa Kalbaryo, singgit na nilo. Tinubos mo. Tinubos mo kami. Sanctification is the work of the Holy Spirit. Sikapin mo man namang presensya. Mapuspos ka ng banal na Espiritu upang malinis ka. Mabanal ka ng Diyos. Ikutin mo. Sikapin. Ang iyong buhay ay di Itinagkahit sa ikaw ay napako sa sa Kalbaryo dahil sa ako ko. Inibig mo dahil ako. Inibig mo, Lord. inibig mo Hallelujah! dahil ako Singgit, hallelujah! Salamat sa pag-ibig mo. Salamat sa pagpili mo. Salamat sa paglinis mo. Salamat sa pagbanal mo. Galing kami sa marumi. Binanal mo kami at lininis. Salamat, Lord, that you are really sanctified us by means of the Holy Spirit, by means of your blood, by means of the Word. Salamat. Salamat, salamat, Lord. Salamat. Napakarumi namin, napakaitim namin. Apat binukod mo kami, iniba mo kami upang gawing banal, upang pakinggan at pagpapalay. Hallelujah! Jesus, puga puso mo. Aron ba naman presensya? Aron maging banal yung puso mo. Upang malinis yung puso mo. Bigain mo. Isinggit mo. Sikapin mo. Mapuspos ka ng banal na Espiritu. Kay sanctification is the work of the Holy Spirit. Hallelujah! Salamat, Lord. Itaas yung kamay nyo. Lift up your hands to our loving God. Ibuka ang mga bibig nyo, manalangin tayo sa Diyos. Tos pusong panalangin. Opo, malapay noon sa oras to nandito kami nang sumamo sa iyo. Natalangin yung propeta, malabas to Lord. Salamat sa mga salita mo na nagpaalaala sa amin na kailangan manatiling aming banal at malinis sa harapan mo. Upang pakinggan mo kami at pagbalik mo manala kami sa kalangitan, Lord. Lubusan mo kami pangawakan, linisin, tuwin at banalin, pagpalain sa lahat ng bagay, sa material, pinansyal, pisang na bagay, Lord. Pangawakan mo kami nga patuloy kami maglingkod sa iyo. Patuloy ka naming sambahin. Patuloy ka naming, hallelujah, purihin malapay noon simbahay, sambahan. Hallelujah. Dahil dito kami mabanal. Dahil dito kami malinis sa bahay, sambahan. Dito magtagpo namin yung matamis yung presensya. Dito namin papikto ang iyong banal na dugo, maglimpyo sa among mga salanan, Lord. Pagpalain mo kami lahat sa gabi ito sa pangalan ni Jesus. Singgit, hallelujah. Hallelujah. Ipatog kamay sa ulo nyo. Lahat tayo mag-rebuke with all power and authority. Yes. So natalangin yung propeta, mga pastor. Hallelujah, Panginoon. So pag-atawa, Panginoon. Ibabang kapangyarihan mo sa ngilitan, pagpalay mo at pagkatawahan mo sa araw na to. Hallelujah. Mag-mainit sa paglingkod sa iyo, Lord. Banlungan nyo. I burn the darkness, demons, and permit the sickness and diseases. Cast out from them the might of Jesus. Be healed. That of demons, blessed, Philippines, that my God. Demons, bright, cast out from the Lord in Jesus' name. Receive healing tonight from His people in the Spirit of God in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Everybody service the Lord. Palakpakan natin Diyos, maminama. At tayo po ay tumayo.
Taas yung gamay, lukso tayo 3 beses. Galing sa puso. Hallelujah sa Lord. Hallelujah sa Lord. Mga minamahal, ayaw good mag-absent. Biyernes, Linggo, magdala ka ng bunga palagi.